Ang dalagang 18 taong gulang na nagpakasal sa bilyonaryong 90 taong gulang. 30 araw pagkatapos, nagulat siya sa nakakagulat na katotohanan sa gitnang bayangang Urdaneta, kung saan ang truck at jeepney ay umugong araw at gabi sa gitna ng maalikabok na usok. Ang tao ay nag-usap-usap tungkol sa isang kakaibang kasal. Isang matandang lalaki na malapit na sa lupa, 90 taong gulang, ay papakasalan ang isang dalagang bagong 18 taong gulang. Sabi nila, ang dalagang iyon ay si Sofia Reyes, ang nag-isang anak ni Nanay Rosa. Isang biyudang buong taon ay nagtatahing damit at nagpupulot ng basyo. Si Sofia ay mabait na anak, matalino sa paralan, mahiyain, at hindi pa nakalabas sa bayan. Pinangarap niya na makapasa sa universidad, magtrabaho sa malayo upang iligtas ang ina sa kahirapan. Ngunit ang kahirapan ay lumunok sa pangarap na iyon ng walang babala. Lahat ay nagsimula sa isang hapon na maulan at madilim. Si Nanay Rosa ay umuwi, hawak ang isang makapal na sobre. Ang mata ay may saya at takot. Umupo siya sa lumang kama, tahimik na tinitigan ang anak bago nagsabi ng may halong hikbi, "May gustong pakasalan ka, nangako silang bayaran ang lahat ng utang ko at bigyan ka ng buhay na parang reyna." Si Sofia ay natulala. Hindi sinabi ni Nanay Rosa ang pangalan ng lalaki, sinabi lamang na mayaman siya, makapangyarihan, may pera, at matanda na, sobrang matanda. Gusto niyang umiyak, sumigaw ngunit hindi niya magawa. Ang bahay nila ay malapit ng kunin ng bangko. Ang ina niya ay lihim na nagtatago ng reseta para sa chemotherapy. Wala siyang ibang pagpipilian. Isang linggo pagkatapos, suot ni Sofia ang puting gown ng kasal. Nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaking puti ang buhok, kulubot ang balat, at matalim ang tingin na parang bakal na pinalamig. Tinitignan siya ng tao ng may awa at panguyam, walang musika, walang kaibigan, walang ngiti, tanging bulong-bulungan sa likuran. Ngunit eksaktong 30 araw pagkatapos ng kasal, matutuklasan ni Sofia ang isang katotohanang nakakatakot, isang lihim na kung nalaman niya ng mas maaga, baka mas pinili niya ang kamatayan kaysa maging asawa niya. Gabing iyon, sa Urdaneta ay bumuhos ang malakas na ulan na parang umiyak. Sa mansyon sa tuktok ng bundok ng Baguio, ang ilaw ay bukas ngunit walang ngiti. Tapos na ang kasal. Walang tawa, walang musika, tanging mabibigat na hakbang ni Sofia sa mahabang pasilyo. Kakababa niya sa marangyang sasakyan, nanginginig ang pa dahil sa basang gown at saka basa dibdib. Ang lalaking katabi niya, si Lolo Antonio Cruz, may-ari ng Gamina at Hotel sa Benguet, 90 taong gulang na, ay nanatiling malamig ang mukha na parang yelo. Wala siyang sinabi, hawa ang baston at mabagal na naglakad, hinayaan siyang sumunod. Ang silit na tinatawag na bridal suite ay nasa ikatlong palapag, malaki, kumpleto sa gamit ngunit malamig na nakakatakot, walang bulala, walang kandila, walang matamis na awit na parang sa mga pangarap ni Sofia. Ito na ang tirahan mo mula ngayon, sabi ni Lolo Antonio sa paos na boses. Lumingon sa kanya ng may tingin na parang sinusuri. Huwag kang mag-alala ng husto. Sundin mo lang ako, tumango si Sofia. Pinigilan ang kaba. Ngunit ang dugo niya ay parang umiinit. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa likod ng pinto. Alam lamang niya na mula sa sandaling iyon, hindi na siya si Sofia na 18 taong gulang. Siya na ang batang asawa ng isang lalaking tinatawag na mga tao sa paligid na Don Antonio. Gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakaupo siyang yumuko sa gilid ng kama. Naririnig ang hangin sa labas na sumisingaw sa bintana. Naririnig ang hakbang niya sa banyo na tuyo at nakakatakot. Bawat tunog ay parang hinihiwa ang tainga, bawat sandali ay parang walang hanggan. Nang lumabas si Lolo Antonio, suot ang itim na robe na sutla, ang tingin sa kanya ay nagpaikot sa kanya ng kusang loop. Akala mo ba, pinakasalan kita para tingnan lang? Ang boses niya ay bumaba, may halong pangungutya. Wala akong maraming oras, Sofia, ngunit may sapat akong pera para baguhin ka ng lubusan. Huminga siya ng malalim ngunit biglang wala siyang ginawa. Umupo lamang siya sa upuan, nagpasindi ng tabako. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang bagay na ibebenta. Sa loob ng 30 araw, malalaman mo kung bakit ikaw ang napili.
Nag-angat ng ulo si Sofia, sumakit ang puso. 30 araw. Ang salitang iyon ay parang masamang tanda. Mula sa gabing ang kasal, nabuhay si Sofia na parang anino sa mansyong libo-libong metro kwadrado ngunit tahimik na parang libingan. Hindi siya pinapayagang lumabas ng walang pahintulot, wala siyang telepono, wala siyang internet, wala siyang kaibigan, siya lang mag-isa. Ang madingding ay malamig, at ang maga-camera na 360 degrees ay naka-install nang maingat sa bawat sulok ng kisame. Si Lolo Antonio ay hindi madalas makipag-usap sa kanya at bawat paglitaw ay nakakasakal. Hindi niya hinahawakan ang katawan niya, hindi rin nagpapakitang damdamin. Iyon ay nagpapahirap sa kanya ng higit pa. Ang matandang iyon ay makapangyarihan, nabubuhay na hiwalay sa mundo na parang may tinatagong nakakatakot na bagay. Sa ikatlong araw, nagsimulang mapansin ni Sofia ang mga kakaibang bagay sa bahay. Bawat gabi, bandang alas, 2 madaling araw, mula sa dulong ang pasilyo sa basement na ipinagbabawal sa kanya, ay may tuno na hakbang, pakalatkat ng bakal, minsan ay hiyaw na naputol sa lalamunan, ngunit nang tanungin niya ang katulong, yumuko lamang sila at tahimik. Umiwas sa tingin niya na parang nakaprogram na tanggihan lahat. Isang beses, nahuli niya ang matandang katulong na nagdarasal sa harap ng altar sa sala. Kakaiba, ang altar ay walang litrato, walang insenso, tanging maliit na kahon na kahoy na nakasara at itim na tela na nakapatong. Sino po ang pinagdarasalan niyo? Tanong ni Sofia ng mahina. Punong ang kuryosidad. Nagulat ang matanda. Tiningnan ang paligid ng may takot bago umiling. Huwag kang magtanong. Hindi ka dapat malaman. Kapag marami kang alam, hindi ka magtatagal. Nagulat si Sofia. Sa ikalimang araw, umalis si Lolo Antonio buong araw. Sinabing makikipagkita sa partner. Sinamantala niya upang galugarin ang mansyon. Nang makarating sa pinto patungo sa basement, nakita niyang nakalok ito ng number lock. Sa tabi na lock ay may maliit na papel na may 3 salitang sulat kamay. Huwag buksan. Gabing iyon nang umuwi si Lolo Antonio, umupo siya sa hapagkainan sa harap niya, tinitignan ng direkta, kalmado ang boses. Pumunta ka ba sa basement? Nagulat si Sofia, halos mahulog ang kutsara. Pinanatili niyang kalmado, umiling, mabuti, dahil kapag bumaba ka roon, walang makakahon ng buo. Ang salitang iyon ay parang pako sa puso dahil natanto niyang ang bahay na ito ay nagtatago ngang madilim na katotohanan at si Lolo Antonio, ang tinatawag niyang asawa, ay marahil ang sentro lahat ng nakakatakot na lihim na iyon. Nagsimulang maging obses si Sofia sa mga tuno mula sa basement. Bawat gabi ay naririnig niya ang pagkalatkat ng metal, ang halinghing na naputol, at minsan ay mga tunok na parang pagbangga sa dingding. Hindi iyon maaring hangin o tubig sa kanal lamang. Sigurado siyang may bagay o tao na nakakulong sa ilalim ng lupa. Ang takot ay lumalaki sa kanya. Kasabay ng kuryosidad na hindi mapatay. Nagsimulang magtanong siya kung bakit ipinagbabawal ang basement? At bakit sa ganitong malaking mansion ay walang pamilya o kaibigan ni Lolo Antonio na dumadalaw? Walang party, walang partner, walang secretary, tanging siya at ilang katulong na tahimik. Isang tanghali na maulan ng abala ang mga katulong sa paglilinis sa likod, lihim na bumalik si Sofia sa pintong basement. Napansin niyang tuwing binubuksan ito ni Lolo Antonio, inikot niya ng 3 beses sa kaliwa at 2 beses sa kanan. Kagabi ay lihim niyang naitala ang bawat galaw bawatik. At ngayon ay sinubukan niyang swerte. Nag-click ang lock. Bumukas ang pinto ang bakal. Ang basement ay malamig. Madilim na parang tinta. Ang amoy na amak na may halong kalawang ay sumampal sa mukha na nakakasakal. Kinuha niya ang teleponong lihim na nakatago sa robe, binuksan ang flashlight. Ang nanginginig na ilaw ay tumama sa mga dingding na semento na kulay abo at mga kurtinang makapal na nakasara sa mga bintana. Mabagal na bumaba si Sofia sa hagdan na kahoy na umuungol, ang puso ay tumitibo ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap, ngunit ang intuisyon ay nagsasabi na ang katotohanan ay nasa ilalim. At saka si Jauminto. Sa dulong pasilyo ay isang lumang pinto na kahoy. Sa tabi ay maliit na karatula na may ukit na silid ng pagsubok.
bawal pumasok nang walang pahintulot ng may-ari. Humugot siyang malalim na hininga, nanginginig ang kamay sa hawakan. Bumukas ang pinto, umuungol ang bisagra. Ang espasyo sa loob ay kabaliktaran ng inakala niya, hindi madilim, hindi madugo kundi isang silid na maliwanag na may gintong ilaw, nagpapakita ng dose-dose ng portrait ng dalaga sa salamin na frame. Bawat isa ay may pangalan at petsa. Natulala si Sofia. Malapit sa dingding, sa dulo ay isang mahabang mesa na may pulang tela. Sa itaas ay lumang itim-puting larawan ng isang dalagang katulad niya. Sa ilalim ng frame ay ang salitang Maria Luisa. Habang buhay na 18. Lumayo siya, umikot ang isip. Ano ba itong nangyayari? Hindi siya dapat nandito, gusto mong malaman. Ang boses ni Lolo Antonio ay sumunod sa likod na parang hinihiwa ang puso. Lumipat si Sofia. Ang matandang lalaki ay nakatayo roon ng walang galit, walang gulat, tanging walang laman ang tingin. Sino si Maria Luisa? Tanong niya nang nanginginig, tinuturo ang larawan. Tahimik si Lolo Antonio nang matagal bago mabagal na pumasok. Ang gintong ilaw ay tumama sa mukhang punong kulubot ngunit maliwanag ang mata. Siya ang asawa ko? Katulad mo na 18 taong gulang ngunit namatay siya 72 taon na ang nakalipas. Huminto ang tibok ng puso ni Sofia. Ang mga dalaga sa salamin ay mga asawa rin niya. Tumango siya, tinitiknan ng malayo na parang lumulubok sa ibang mundo. Sila ay maganda, katulad niya ngunit walang katulad na eksakto. Si Sofia ay nakpanik na lumayo, wala nang duda, ito ay hindi kasal, ito ay isang sakit na seremonya. At siya ang susunod. Lumayo si Sofia, malambot ang paa, magulo ang tibok ng puso na parang sasabog. Ang mga portret sa salamin, ang mga magagandang dalaga, habang buhay na 18, ay hindi na sining. Sila ay tanda ng isang baliw na seremonya, isang babalang nakakatakot na huli na niyang natanto. Si Lolo Antonio ay nakatayo pa rin, ang mata ay maliwanag na parang nakakita ng hiyas. Alam mo ba kung bakit ako nabuhay hanggang sa edad na ito? Hindi sumagot si Sofia, hawak lamang ang gilid ng damit na parang hawa ang huling katwiran. Nagpatuloy si Lolo Antonio, ang boses ay pantay na parang kwento ng fairy tale na baluktot. Bawat isa sa kanila ay isang pahawak ko sa buhay, bawat taon isang dalaga, isang seremonya at nadadagdagan ang edad ko. Nakbuka ngang bibig si Sofia, hindi makapaniwala sa narinig, ang lalaki sa harap ay hindi lamang bilyonaryo kundi mamamatay tao na nakadisguise na gentleman na gumagawa ng masasamang ritual sa dilim upang labanan ang kamatayan. Siya ang huling piraso, ang katulad ni Maria Luisa na hindi na kailangang baguhin. Siya ang perpektong reincarnation, ang perpektong alay. Lumapit si Lolo Antonio, lumingon si Sofia at tumakbo, ngunit nang tumama ang paa sa hagdan, nagdidilim ang basement na wala ang ilaw. Sumara ang pinto ngang bakal sa likod, umalingaw na parang pagsarangang kabaong. Sa madilim na kadiliman, may bulong na sumunod. Hindi mula kay Lolo Antonio, mula sa iba. Huwag kang mamatay tulad namin, nanigas si Sofia. Ang boses ay malamig na parang hangin ng multo sa bato, ngunit puno ng kalungkutan at galit na hindi may paliwanag. Huminga siyang mabilis na umiikot. Nagsimulang lumitaw ang mga anino sa silid na multo, ang mga dalaga sa salamin. Isa-isa silang lumabas sa salamin na parang tumatawid sa realidad. Malaki ang mata na walang buhay ngunit punong luha. Katawan na walang buhay ngunit naglalabas ngang enerhiyang sakit na naipon sa madekada. Kailangan mong tumakas. Kailangan mong tapusin siya. Nanginginig si Sofia na lumayo sa dingding. Nakpanik siya hanggang sa hindi makahinga, walang hawak, umiikot ang isip. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niyang may dala siyang maliit na kutsilyo na nakatago sa bulsa para sa proteksyon. Kinuha niya ito, ang ilaw mula sa talim ay nag-reflect sa liwanag na buwan sa maliit na sivang na bintana. Lumitaw ulit si Lolo Antonio. Sa pagkakataong ito ay hindi siya mabait. Ang muka ay kulubot. Baluktot ngang ngiting demonyo, ang mata ay lumabas na may kabaliwan. Hindi ka makakatakas, Sofia. Ang seremonya ay matatapos ngayong gabi. Lumayo siya at biglang lumusob, iniikot ang kutsilyo.
na parang instinct ng buhay. Dugong tumalsik hindi mula kay Lolo Antonio kundi mula sa sariling kamay niya nang hawakan niya ng mahigpit. Huwag mag-aksaya ng lakas, bata ang nganauna sa iyo ay nagsubok rin, lahat ay nabigo. Ngumiti si Sofia ng may galit, ngunit hindi ako sila, buhay ako para ibunya ka. Biglang bumukas ang pinto ng basement, ang ilaw ay sumiklab. Tunog ng sirena ng pulis, habang na mabibigat, ang pulis ay pumasok na parang bagyo. Tumigil ka, bitawan mo ang dalaga. Isang batang lalaki ang bumaba una, sumigaw si Miguel, ang reporter na lihim niyang nakontak sa sulat na walang pangalan. Siya ay sumunod sa mansyon sa loob ng 3 linggo at sa wakas ay may ebidensya upang sirain ang perpektong takip. Nagulat si Lolo Antonio na lumayo ngunit hindi nakaabot. Ang mga pulis ay lumapit at kinontrol siya kaagad. Bumaksak si Sofia, pawis na halo sa luha na walang tigil. Siya ay nakaligtas ngunit sa tingin niya nun ay walang tagumpay, tanging takot na habang buhay tungkol sa mga kaluluwang nakakulong dahil sa isang lalaking ayaw mamatay. Pagkatapos na makontrol at maaresto si Lolo Antonio, ang mansyon sa bundok ng Baguio ay kaagad na nisil. Ang maahensya ng investigasyon ay mabilis na kumilos. Si Sofia ay dinala sa basement sa kondisyon na pagod, sugat sa pulso, mukhang maputla na parang nawalan ng dugo. Ngunit ang higit na nakatakot ay hindi ang sugat sa labas kundi ang alaala na puno ng amoy ng dugo at hiyaw sa gabi. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital para sa gamot. Si Miguel, ang batang reporter, na lihim na sumunod kay Lolo Antonio sa maraming linggo, ay tinawag kaagad para sa pahayag. Si Miguel ang tumanggap ng lihim na sulat mula kay Sofia 10 araw na ang nakalipas. May maikling recording na lihim niyang nakuha ng makarinig ng usapan ni Lolo Antonio sa isang estranghero. Ang laman ng recording ay hindi marami, ngunit sapat upang maging alerto si Miguel. Siya ang perpektong reincarnation. Sa pagkakataong ito ay matagumpay ang ritual. Noon ay inakala niyang ito ay scam o masama na relihiyon. Ngunit nang sundan niya ang bakas at makita ang lumang larawan sa lokal na archive, ang batang dalaga na nanirahan sa mansyon ni Lolo Antonio sa loob ng 30 taon at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Alam niyang toto ang sinabi ni Sofia. Sa ospital, nagising si Sofia sa gabi, masakit ang katawan. Binuksan niya ang mata at nakita si Aling Teresita, ang matandang katulong sa mansyon na nakaupo ng tahimik sa tabi. Hawak niya ng mahigpit ang kamay niya, luhaan. Sofia, pasensya na. Alam ko ang ginagawa niya, ngunit hindi ako makapagsalita. Natatakot ako, nabuhay ako sa takot ng halos 20 taon. Tumango si Sofia, hindi niya sinisisi. Alam niyang ang nga tao sa mansyon ay kinokontrol ng pera o takot na sinadya ni Lolo Antonio. Kinabukasan, nagulat ang buong bengwet nang ianunsyo ng pulis ang paunang resulta ng investigasyon. Sa ilalim ng mansyon ay lihim na basement, kung saan ginagawa ni Lolo Antonio ang ritual para sa habang buhay na buhay sa maraming dekada. Nakita nila ang nabubulok na katawan ng hindi bababa sa 7 dalaga sa mga butas sa dingding na semento na nakaselyo. Bawat isa ay nawala eksakto sa kaarawan nilang 18. Kasama roon ay daan-daang dokumento tungkol sa ancient spirituality, immortality, mystical symbols at mga sulat sa lumang wika na hindi maintindihan. Nakduda ang pulis na si Lolo Antonio ay miyembro ng isang ancient cult na nawala sa hilagang bundok, na espesyalista sa pagpilingang dalaga bilang alay upang pahabain ang buhay ng leader. Nagulat ang publiko, ang mga tao sa bengwet ay naktipon sa harap ng mansyon na dating sinasabing tirahan ng pinakamayamang tao sa rehiyon upang mag-alay ng kandila para sa mga malungkot na dalaga. Ang mga sumpa, awa at panalangin ay umalingaw sa lahat ng dako. Si Sofia ay hindi pa rin makatulog ng payapa. Bawat gabi ay may paulit-ulit na panaginip. Isang mahabang pasilyo na may maraming pintong bakal. Sa likod ay bulong na galit. Hiyaw nga kaluluwang nakalimutan. Sofia, ligtas ka na, sabi ni Miguel ng mahina. Nang umupo sa tabi ng ama, ang tingin ay mainit at puno ng awa. Tiningnan niya siya, bahagyang ngumiti. Hindi pa, akala ko ako lang ang nakaligtas. Ang iba ay hindi pa, nakakaahon. Tahimik si Miguel.
Naintindihan niya dahil nang makipag-ugnayan siya sa mansyon ay may kakaibang pakiramdam sa batok na hindi may paliwanag. Isang linggo pagkatapos, sa press conference, biglang lumitaw si Sofia. Kahit pinayuhan ng doktor na magpahinga, pinili niyang harapin. Suot niya ang simpleng puting dress. Ang mata ay hindi na nagpanik kundi kalmado ng kakaiba. Sa harap ngang dose-dose ng kamera, sinabi niya, "Hindi ako ang tanging biktima at ayaw kong makalimutan ang nangyari sa akin tulad ng mga sensational news. Ang mga dalagang iyon, karapat-dapat silang maalala. Gusto kong magtatag ng isang foundation sa kanilang pangalan upang tulungan ang nga babaeng inaabuso, ginagamit, nakakulong sa mga bilangguan na hindi nakikitang lipunan." Umalingaw-ngaw ang palakpakan at sa puso ni Sofia isang maliit na apoy ay nagliwanag. Isang apoy na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga kaluluwang nanatili sa dilim. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Sofia sa maliit na apartment sa Quezon City. Tinanggihan niya ang lahat ng tawag mula sa media. Para sa kanya, ang fame ay walang halaga. Ang tanging gusto niyang gawin ay hanapin ang sagot sa mga bulong na lumilitaw sa isip niya bawat gabi na parang may hindi pa nalulutas. Isang hapon na maulan, habang inaayos ang luggage para sa bagong tirahan na ligtas na ibinigay ng pulis, biglang nakita ni Sofia ang isang kakaibang bagay sa lumang valise, isang lumang diary na sira ang gilid. Hindi niya dala iyon at hindi pa niya nakikita. Sa unang pahina, sa sulat kamay na nakahilig ay nakasulat ni Luisa, 1989. "Huwag akong kalimutan." Ang pangalang iyon ay kakaiba na nakpaikot sa dibdib ni Sofia. Binuksan niya ang bawat pahina, ang masulat kamay ay nakuwento tungkol sa isang dalagang si Luisa na ipinanganak at lumaki sa barangay sa Batangas. Inimbitahan siyang maging katulong sa mansyon ni Lolo Antonio sa edad na 17. Sa unang araw, sumulat si Luisa tungkol sa pagkamangha, sa karangyaan at sa mabait na tingin ng amo, ang lalaking maalam, mahinahon sa usap at laging nagbibigay ng regalo. Ngunit mula sa ika-30 pahina, nabago ang tono ni Luisa tungkol sa mga bangungot na kakaiba, mga tuno sa mansyon sa hating gabi at matinding sakit ng ulo tuwing hinahawakan ni Lolo Antonio ang lik niya. Nakuwento siya na kinakailangan niyang magsuot ng puting dress tuwing full moon, tumayo sa sala sa ilaw ng kandila at basahin ang mga tiyan sa wikang hindi niya maintindihan. Sa huling pahina, ang sulat ay magulo na parang mabilis na sinulat. "Naririnig ko ang iyak hindi lamang mula sa akin kundi mula sa marami. Ang mga dalagang nauna, tinatawag nila ako, hinahata ako, ngunit malapit na akong dalhin. Kung may makakabasa nito, dalhin ang diary na ito sa taong nakakalam ng katotohanan." Isinara ni Sofia ang notebook, ang puso ay sumikip sa awa. Alam niyang hindi niya maaring balewalain ito. Si Luisa at maraming dalaga ay inilibing ng tahimik, ngunit patuloy silang tumatawag, kailangan ng tagapakinig. Kaagad niyang tinawagan si Miguel. "Pwede mo bang suriin ulit ang records na wala sa Benguet noong 1989? Isang dalagang si Luisa sa Batangas. Tahimik si Miguel sa telepono, "Hintayin mo ako NG 10 minuto. Pagkatapos NG 20 minuto. Tumawag ulit si Miguel. Ang boses ay bumaba, "May kaso, si Luisa Santos nawala sa edad na 18. Nakreport ang pamilya ngunit walang investigasyon dahil sinabi nilang tumakbo siya sa mayamang boyfriend." Umupo si Sofia ng tahimik, mahigpit ang hawak sa diary. Totoo ang sinulat ni Luisa, ngunit ilang diary pa ang hindi natakpuan. Ilang tawa ng tulong na hindi narinig. Nagdesisyon siyang bumalik sa mansyon. Kahit pinigilan ni Miguel, "Huwag, Sofia. Nasa investigasyon pa ang lugar na iyan. Hindi ka pa sapat na malakas, kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin ang silid ni Luisa. Kung hindi ako, sino?" Sa isang araw na maulan ng malakas, bumalik si Sofia sa mansyon. Ang bahay ay mas malungkot kaysa dati. Ang gintong ilaw ay nasira, bakas ngang dugo at ritual ay hindi pa natatanggal. Sumunod siya sa deskripsyon sa diary patungo sa silid sa kanluran kung saan nanirahan si Luisa. Ang silid ay luma, ang amoy na amag ay malakas. Sa dingding ay may frame na larawan na nakahilig. Ang kurtina ay payat na kulay na nakaharang sa bintana na tanaw ang gubat.
Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin sa batok at sa maikling sandali, narinig ang bulong na salamat. Lumipat siya ngunit walang tao. Tanging ang diary sa kamay niya ay bahagyang gumalaw na parang may nagbukas ng pahina. Mula nang matagpuan ang diary, hindi na si Sofia ang takot na dalaga na nadamay sa kakaibang kasal. Parang nabubuhay siya sa mas malaking misyon, ibunyak ang katotohanan at palayain ang mga kaluluwang nakalimutan. Ngunit habang lumalapit sa katotohanan, lumalakas ang dilim. Gabing iyon, habang isinusulat ang buong laman ng diary ni Luisa para ipadala kay Miguel ng lihim, biglang narinig ni Sofia ang katok. Tok tok tok. Ang katok ay tatlong mabagal at mabigat hindi mula sa pinto kundi sa banyong nakalok. Nanigas si Sofia. Nasa temporary apartment siya na ibinigay ng pulis sa Benguet. Nakasil ang bintana. May security 24,7. Hindi maaring may estranghero. Umuulit ang katok. Tok tok tok. Sa pagkakataong ito ay lumipat sa lumang kabinet na kahoy para sa damit. Nanginginig na tumayo si Sofia, mabagal na lumapit, malamig ang palat. Binuksan niya ang kabinet walang laman, ngunit may maliit na papel na nahulog. Ang sulat sa papel ay malabo na parang sinulat sa luha. Hindi ako mag-isa. Hanapin ang silit na kulay emerald, ang alaala ay nandiyan pa. Silit na kulay emerald, hindi niya narinig ang pangalang iyon sa diary ni Luisa. Kaagad niyang tinawagan si Miguel. Miguel, narinig mo ba ang silit na emerald sa mansyon ni Lolo Antonio? Hindi pa tahimik sa kabilang linya ng matagal. Mayroon, iyon ang tanging silit na nakasil ng brick wall. Sa records ng construction noong 2002 ay may abnormal na repair. Ngunit hindi pa namin nasira dahil walang order para sa full search. Mahigpit na hawa ni Sofia ang telepono, matatak ang boses, kumuha kang order bukas. Kinabukasan, sa escort ng authorities, bumalik si Sofia at Miguel sa mansyon. Ang silid ay nasa malalim na basement, sa likod ng concrete wall. Gumugol silang halos 3 oras upang butasin ang pader na sapat para makapasok. Ang hangin sa loob ay makapal na may ameg at metal. May makapal na alikabok sa sahig, ngunit lahat ay buo na parang may umalis kamakailan. Ang silid ay punong berdeng ilaw na nag-reflect mula sa emerald glass sa dingding. Ang magamit sa silid, upuan, mesa, kahit ang puting dress na nakasabit ay sa istilong ancient European sa ika-19 na siglo. Sa dingding ay may malaking larawan, isang dalaga sa wedding gown. Ang mukha ay napunit sa kalahati at sa ilalim ay salitang Pranses na Elvit dans chaque file qu'il possède. Siya ay nabubuhay sa bawat dalagang pag-ari niya. Sumikip ang dibdib ni Sofia. Miguel, nakikita mo ba? Tumango si Miguel. Kinuha niya ang phone para kunan ngunit biglang. Ang flashlight ay kumutitap at namatay. Ang screen ay nag-black. Ang silid ay lumunok ng dilim at mula sa kung saan ay may awit na mahina. Aking irog, hangin na nagdadala energy puno sa langit. Nanigas si Sofia at Miguel, malaki ang mata, naputol ang hininga. Ang awit ay mula sa babae na parang umiyak, hindi mula sa machine kundi mula sa mga dingding. Kinuha ni Miguel ang backup flashlight, tinuro sa sulok kung saan ang dress ay nakasabit ng walang galaw. Wala na ito ron. Sa halip, sa sahig ay bakas ngang kalatkat sa alikabo, na parang may nagsuot ng dress na umalis. Hawak ni Sofia ang kamay ni Miguel. Baka kaluluwa ni Luisa. Hindi pa umalis. Lumunok si Miguel, bumaba ang boses, hindi lamang si Luisa. Marahil marami pang naghihintay na magsalita. Pagkatapos ng pangyayari sa silid na emerald, hindi makatulog si Sofia at Miguel ng maraming araw. Ang nangyari sa silid, ang awit, ang nawalang dress at ang napunit na larawan ay hindi may paliwanag ng lohika. Ngunit sa gitnang gulo, isang detalyeng nagpapahirap kay Sofia nang habang buhay ang salitang Pranses sa ilalim ng larawan, siya ay nabubuhay sa bawat dalagang pag-ari niya. Hindi nagtagal, tumanggap si Miguel ng tawag mula sa police headquarters sa Benguet. May kakaibang sobre na walang sender na inilagay sa desk niya kagabi. Ang sobre ay kayumanggi na may mansa sa sulok ngunit bagong sulat. Para lamang kay Sofia. Binuksan ni Miguel, sa loob ay may kling liham na sulat kamay na may mansang itim. Ako ang babae sa larawan.
Ako ang asawa ni Lolo Antonio noong 1963. Nakita kami sa Friends nang ako ay 19. Ngunit pagkatapos ngang isang buwan, natuklasan ko ang katotohanan hindi ako ang una, hindi rin ang huli. May ibang lihim na silit, hindi emerald kundi ang silit na kulay pilak. Dun, iningatan niya ang bagayng lahat ng bride, buho, dress, sapatos, kahit kuko. Nakatakas ako ngunit walang naniniwala. Sinulat ko ito nang malapit na ako sa kamatayan. Kung may makakita nito, mahukay pa. Hindi lamang kakaibang kasal kundi isang tseng ng ritual, isang sumpa. Hindi niya minahal ang sinuman, gusto lang niya ang pagmamay-ari. Pagkatapos basahin ni Miguel, mahigpit ang hawak sa papel, Sofia, posibleng ito ang babaeng nawala ng maraming dekada. Ang kaso ay naisara dahil sa kawalan ng ebidensya. Kinuha ni Sofia ang larawan sa black and white na imahe, isang batang babae sa wedding gown na nakangiti ng malaki, ngunit ang mata ay may lihim na dilim. Kailangan kong bumalik sa mansyon. Sa pagkakataong ito upang hanapin ang silit na pila. 2 araw pagkatapos, bumalik sila sa mansyon. Ang bahay ay nakasil na, ngunit sa tulong ng coordination para sa investigasyon, pinayagan si Miguel at Sofia na suriin ang lugar na hindi pa nasusuri. Pagkatapos ng halos 4 na oras na paghahanap, natapuan ni Sofia ang malaking salamin sa lumang office ni Lolo Antonio na may tanda ng pagkilos. Pagkatapos tingnan ng maingat sa flashlight, nakita ang maliit na siwang sa likod, isang lihim na pinto na nakakamoflage ng maingat. Ang silit sa likod ay punong kulay pila na malamig. Ang ilaw mula sa flashlight ay tumama sa 12 ng kahon na kahoy na nakaayos sa shelf. Bawat kahon ay may pangalan ng babae, sa loob ay magabagay, singsing, panyo, hair tie, ngunit may isang kahon na nakahiwalay na may pangalang Sofia. Sumikip ang puso ni Sofia. Hindi pa niya nabubuksan ang takip ng hinila ni Miguel. Tigilan mo. Baka ito ay ebidensya sa malaking krimen, hayaan ang forensics. Nakangat si Sofia, nanginginig ang boses. Paano niya nakuha ang kahon na ito nang hindi pa ako 30 araw nakasal sa kanya? Hindi sumagot si Miguel, maputla ang mukha. Kinabukasan, pumasok ang forensics team. Ang resulta ng pagsusuri sa mga bagay sa silit na pila ay napakita na karamihan ay mula sa mga nawalang dalaga sa loob ng 10 taon, karamihan mula sa malalayong probinsya, walang malapit na pamilya, sila ay biktima ng fake marriage scheme, dinala sa mansyon, nabuhay na parang reyna sa ilang linggo pagkatapos nawala ng walang bakas. Isang file ay binuksan ulit sa antas ng probinsya. Ngunit para kay Sofia, ang pinakamahalagang tanong ay bakit siya buhay pa? Sino o ano ang tumulong sa kanya na makaligtas pagkatapos ng 30 araw? Baka dahil sa unang pagkakamali ni Lolo Antonio o dahil nagising niya ang bagay na hindi niya makontrol? Sa dulo ng bahaging ito, tumanggap si Sofia ng kakaibang message sa phone. Nakatakas ka, 30 araw ay simula lamang. Ang kakaibang message ay nakbalo sleep kay Sofia ng maraming gabi. Pinalitan niya ang number, address ng email, kahit cut contact sa hindi kailangan. Ngunit ang anxiety ay hindi nawala. Ang panaginip na naputol, katok sa hating gabi, nananatili na parang multo. Isang linggo pagkatapos, lumitaw si Miguel sa bagong apartment ni Sofia na may makapal na file. Sofia, natakpuan ko ito sa storage ng documents sa office ng lawyer ni Lolo Antonio. Pwede mong malaman binuksan niya ang file, sa loob ay kopi ng opisyal na will ni Lolo Antonio na may stamp mula sa notary sa Benguet. Ngunit ang nakpatulala kay Sofia ay ang pangalan sa Soleher Sofia Reyes. Nagbibiro ka ba? Hindi. Lahat ng ari-arian ay sa iyo kasama ang mansyon, bank accounts, shares sa 2 company at chain ng hotel. Tumawa si Sofia ng mapait. 1 buwan na asawa at ako ang heir ng isang lalaki na hindi ko alam kung ano ang katabi ko sa pagtulog. May isa pa. Nakdalawang isip si Miguel sa international justice system. May lihim na organization na binabantayan ng Interpol na tinatawag na Shadow Council. Ang makakaibang kamatayan
Nawala ng misteryoso at hindi may paliwanag na kasal ay nagliling sa isang punto. Si Lolo Antonio ay high-level member dahil mahigpit ang hawa ni Miguel sa kamay niya. Ang mga dalaga bago ko ay bahagi ng isang experiment na hindi alam ngang lahat, ngunit sa tingin ko ang kamatayan niya ay hindi aksidente. Kinabukasan, bumalik si Sofia sa mansyon upang tanggapin ang ownership ng opisyal. Ang madilim na bahay ay nakatayo ng tahimik na parang walang nangyari. Ibinigay ng lawyer ang sobre. Ito ang huling liham na sulat kamay ni Lolo Antonio sa iyo. Sabihing buksan pagkatapos tanggapin ang mana. Nagdalawang isip si Sofia bago binuksan. Sofia, marahil ay natakot ka, galit o put. Ngunit ikaw ang unang nakagawang bagay na sa loob ng 70 taon ay walang nagawa. Nakaligtas ka sa 30 araw. Naisip mo ba kung bakit lahat ng akin, kahit ang buhay ay natapos pagkatapos mong pumasok? Dahil ikaw ang nag-activate ng end ng cycle. Hindi ka biktima, ikaw ang huling piraso. Iniwan ko lahat sa iyo hindi dahil sa pag-ibig, wala akong alam sa pag-ibig, kundi dahil ikaw ang tanging makakendindi sa itinayo ko sa buong buhay. Gamitin mo upang sirain o ipagpatuloy. Ikaw ang bahala, isinara ni Sofia ang liham. Malakas ang hangin sa labas ng bintana. May malakas na tunog. Bumukas ang pintong lumang bedroom ni Lolo Antonio nang walang hawak. Pumasok siya sa lugar na dating bawal sa mansyon. Ang silid ay pareho pa rin mayos, malinis ngunit walang buhay. Sa desk ay may hand-drawn blueprint. Nang ibuka, natanto niyang iyon ang architectural plan ng mansyon. Ngunit may kakaiba, may tatlong basement sa plan, habang ang kasalukuyan ay isa lamang. Nasaan ang dalawa pa? Sa dulo ngang plan ay may note na sulat kamay na magulo. Ang susi ay sa ilalim ngang matandang puno ngang paine sa likod na hardin. Maghanda ka. Naramdaman ni Sofia na bumaksak ang puso. Gabing iyon, lihim na bumalik si Sofia sa hardin sa likod. Ang matandang pine ay nakatayo pa rin, magaspang at may lumot. Hinanap niya ng kamay hanggang maramdaman ang matigas na lupa na abnormal. Isang maliit na metal plate ay lumitaw sa ilalim ng putik, isang lumang kahon na kahoy. Sa loop ay gintong susi na mabigat at malamig. Sa hawakan ay may ukit na simbolo ng mata at numero na 2. Nakangat siya, ang buwan ay tumama sa dahon, direkta sa maliit na pinto na bato sa paanan ng pader ng mansyon na hindi niya napansin dati. Iyon ang pinto patungo sa basement number 2. Ang lumang pinto na bato sa paanan ng mansyon ay walang hawakan. Tanging maliit na keyhole na parang barya. Inilagay ni Sofia ang gintong susi na perpekto ang fit ng ikot ng mahina, may tuno na check na tuyo. Bumukas ang pinto, lumabas ang malamig na hangin na may amoy na lumang amak at metal. Isang hagdan na bato patungo sa ilalim, walang ilaw. Tanging maliit na wire sa dingding na lawang-lawang na parang tuyong ugat. Hakbang ni Sofia, ang etsyong ng paa ay lumunok ng lupa. Sa ilalim ay silid na concrete na 20 square meters. Walang furniture, tanging dingding na puno ng old CRT monitors na higit sa 20 na nakastek na parang surveillance hub. Lahat ay aktibo. Ilan ay nagpapakita ng footage mula sa security cameras sa mansion. Ngunit ilan ay nagpapakita ng scenes na hindi sa lugar na ito. Clinic, maliit na bedroom, isang sulok ng orphanage, isang puting silid na may operating table at surgical light sa kisame. Sa gitna ay mesa na kahoy, sa itaas ay mayos na 12 ng maliit na metal box. Bawat box ay may label na pangalan ng babae na may number. Rosa Santos 1, Ana Cruz 2, Maria Lopez 3, ang huling box ay may pangalang Sofia Reyes. 17. Nagulat si Sofia nang nangingini na buksan ang takip. Sa loob ay walang iba kundi sample ng buhok at maliit na papel na sulat kamay. Stable sample, compatible gene, permanent storage. Lumayo siya. Ito ay hindi kasal. Ito ay experiment sa selective breeding. May tunog na beep mula sa central monitor. Lumitaw ang text. Welcome Sofia. Oras na para pumili. Sa ilalim ngang monitor ay pulang button na kumikislap. Nakdalawang isip si Sofia. Halos nanigas ang kamay sa button. Ngunit saka lumitaw ang image ng batang babae na 12 taong gulang na nakabound sa madilim na silid, mukhang takot, tingin na humihingi ng tulong. Nagpatuloy ang system, next candidate sample. Rosa Mina edad 12 naghihintay ng test.
pulang text ay tumakbo, press button to stop the process. Walang pag-iisip pa, pinindot ni Sofia ng malakas ang pulang button. Namatay ang lahat ng ilaw sa basement pagkatapos. Lahat ng monitor ay nag-black. Bago sumabo ng maliit na kuryente. Bawat isa ay nasuno na parang mata ng demonyo na sinuno. May mechanical sound mula sa kabilang dingding. Ang concrete wall ay gumalaw sa tabi upang ipakita ang isa pang underground hallway. Nagpatuloy si Sofia kahit nanginginig ang paa. Sa dulong hallway, isang malaking steel door ay bumubukas ng mabagal. Sa likod ay basement number 3 na wala sa opisyal na plan. Sa loob ay puting espasyo malinis na nakakatakot. Sa dingding ay puno ng portraits ng batang dalaga, karamihan edad 15 hanggang 22. Bawat isa ay may code. Isang notebook sa gitna ng mesa. Binuksan niya ang unang linya na nakasulat Project Superhuman Generation Base Code Shadow Council. Founder Shadow Council. Susunod ay detalyadong list tungkol sa proses ng selection cloning cells at gene splicing. Lumayo si Sofia, namumutla ang mata. Bawat pahina ng file ay parang kinakamot ang isip, kinakamot ang konsensya ng tao. Ang madalaga tulad niya ay hindi minahal, sila ay material. May tunog ng metal sa likod. May darating. Kinuha ni Sofia ang notebook, lumingon at tumakbo ng mabilis sa underground hallway. Hindi niya alam kung sino ang humahabol, ngunit ang intuisyon ay nagsasabi na kung hindi siya makalabas kaagad, mawawala siya tulad ng 16 na pangalan bago siya. Nakarating sa hardin, umaga na. Malakas ang hangin mula sa dagat. Nakatayo si Sofia, mahigpit ang hawak sa notebook na punong alikabok, mata na pula. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay, alam niyang malinaw ang kailangan niyang gawin. Ang langit sa Benguet noon ay parang nakakaalam, makapal ang fog sa bawat daan patungo sa baybayin. Naglakad si Sofia. Hindi matatak ang paa, ang notebook ay balot ng maingat sa madilim na jacket, basang pawis at fog. Hindi siya sumakay ng sasakyan, hindi nagtaksi, tanging tahimik na parang invisible, sa lungsod na gumising. Huminto siya sa lumang internet cafe, signboard na sira ngunit neon light ay bukas pa. Isang batang lalaki sa loob ay nag-angat, nagulat sa dalagang may walang buhay na mata na pumasok. Bigyan mo ako ng machine sa sulok. Walang makakita. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Tumango ang bata. Tinuro ang machine number 9 sa malalim na sulok malapit sa CR. Umupo si Sofia, kinuha sa jacket ang maliit na USB. Ang tanging ninakaw niya sa file room bago tumakbo. Ito ay naglalaman ng copy ng notebook at data mula sa underground server. Wala siyang kaibigan, walang kamag-anak, ngunit may isang tao lamang. Naisip niya si Juan, ang dating top student sa provincial school, gustong maging investigative journalist, na tinanggihan niya 2 taon na ang nakalipas dahil sa pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Ngunit ngayon siya ang tanging pag-asa. Nag-login siya sa anonymous email, nag-send en file na may maikling message. Sinabi mong gusto mong hanapin ang katotohanan, di ba? Ito ang simula mo. Ngunit mag-ingat, baka binabasa nila ito. Pinindot niya ang send at tumayo kaagad. Ang bata ay abala sa shooting game, hindi napansin. Gabing iyon, sa ibang sulok ng Benguet. Si Juan ay umupo sa maliit na rented room, tinitignan ang computer screen, ang inbox ay nagliwanag sa email na walang title, walang sender, nagdalawang isip siya bago buksan. At nang lumitaw ang unang data, ang dugo niya ay lumamig. Ang documents ay hindi lamang list ng nakuha na dalaga, may scan fake passports, medical contracts, fake death certificates at pangalan ng lihim na organization Shadow Council na may signature sa dulo na Antonio Cruz. Nanahimik si Juan. Ang pangalang iyon ay lolo ng head ng largest biotech group sa Hilaga Cruz Group. Sa parehong oras sa mansyon ng Cruz, may emergency meeting, may breach sa basement. Isang middle-aged man ang nakreport, hindi makatingin ng direkta sa matanda sa head ng table. Si Don Cruz, ang 90 taong gulang na nagpakasal kay Sofia, ay nagtap ngang daliri sa stone table, matalim ang tingin. Hanapin ito, hanapin kung sino at sino ang tumulong dito. Katahimikan ang nanay, walang huminga ng malakas. Ngumisi si Don Cruz. Sa pagkakataong ito huwag mag-iwan ng katawan. Si Sofia ay nagtago sa cheap motel sa baybayin, nakalok ang pinto,
kurtina nakasara. Bawat maliit na tunok sa hallway ay nakpagulat sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal siya makakatagal, ngunit alam niyang kung huminto, lahat ay mananatili sa dilim ng habang buhay. Biglang tumunog ang phone sa room. Nagulat siya. Walang nakakaalam na nandito siya. May boses ngang lalaki na bumulong. Bawat salita Sofia, alam kong nakikinig ka. Huwag subukang tumakbo. Matalino ka, inaamin ko. Ngunit ang larong ito ay hindi para sa nag-iisa. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa receiver. Kailangan namin ang notebook at maari kang umalis sa Philippines. Mabuhay ng bago. Ang boses niya ay kalmado ngunit may amoy ng kamatayan. Kung matigas ka, ang nga tumulong sa iyo ay mawawala isa-isa. Knock-off ang phone na may mahabang beep na parang kutsilyo sa tainga. Hindi umiyak si Sofia, lumapit siya sa drawer, kinuha ang notebook, binuksan ang unang pahina at sumulat ng bagong linya. Ito ang katotohanan. Kahit mamatay ako, ilalabas ko ito sa liwanag. Hindi makatulog si Juan ng buong gabi noon. Ang file na ipinadala ni Sofia ay parang bomba sa gabi. Bawat pahina and document, bawat larawan, bawat fake stamp ay parang piraso ngang nakatakot na puzzle ng krimen na nakatago ng dekada. Alam niyang kung hawakan ito, maaring mawala ang career, kalayaan, kahit buhay. Ngunit ang tingin sa larawan ni Sofia, ang mata ng 18 taong gulang na dalaga, inosente ngunit puno ng takot, ay hindi niya maiwasan. Kinabukasan, nagsimulang imbestiga si Juan mula sa pangalang madalas lumitaw sa document, Sentrong Humanitarian Light, isang fake organization na nakakover bilang charity sa Benguet. Sa labas, ang Light ay center para sa orphan kids. Ngunit ayon sa file ni Sofia, ito ay lugar para sa recruitment, training at delivery ng underage girls. Ang hindi qualified ay ibinabenta sa ibang path, mas masama, at nawawala ng habang buhay. Nakatayo si Juan sa harap ng gate ng center, camera nakatago sa jacket, earphone na may Bluetooth, recording everything. Sa loop ay ilang bata ang naglalaro ngunit ang atmosphere ay malamig. Isang babae sa white blouse ang lumabas na si Mrs. Santos ayon sa name tag. Sino ang hinahanap mo? Mahina ang boses ngunit matalim ang tingin. Gusto kong mag-volunteer. Ngumiti si Juan. Nag-aral ako ng social work. Gusto kong tumulong sa community. Ngumisi ng mahina si Mrs. Santos ngunit may guard. Pasok ka. Lagi naming tinatanggap ang may mabuting loob. Sa parehong oras, si Sofia ay patuloy na lumilipat ng motel upang maiwasan ang tracking. Hindi siya gumamit ng phone. Hindi makipag-contact sa sinuman. Kagabi pagkatapos ng threatening call, sinulat niya ng kamay ang bawat pahina ng dokumen, handa na ipadala sa maraming lugar ng sabay. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang hakbang sa hagdan. Isang click, may sumusubo na buksan ang pintong room niya. Mabilis niyang pinatay ang ilaw, lumayo sa sulok ng dingding, hawak ng mahigpit ang maliit na martilyo na dala niya mula pa sa mga araw na iyon. Hindi bumukas ang pinto, ngunit sa ilalim ay may papel na isinuksok. Nanginginig na pinulot niya, sa itaas ay tanging isang linya na sinulat sa black pen. Nag-aaksaya kang oras. Ang taong pinakakatiwalaan mo ay binabantayan. Sa center ng Light pinasyal si Juan sa buong lugar. Ang masilit ay mayos. Ang mabatang babay ay tinuturuan ng sewing, baking, reading, lahat ay perpekto ng husto. Ngunit ang perpeksyon ay nakdududa kay Juan. Sa sulok ng hallway sa 3rd floor ay may nakalok na silid. Nang tanungin ni Juan at ngumisi ng mahina si Mrs. Santos, iyon ay storage room para sa files, walang pinapayagan. Tumango si Juan, ngunit sa isip ay nakadraw na ang full map ng center. Sa gabi ay babalik siya, na nahimik si Sofia sa harap ng warning paper. Ito ba ay threat o reminder? Naalala niya si Juan na ipinadala niya ang email. Baka nasa panganib siya. Hindi niya maaring madamay pa siya. Ginupit ni Sofia ang lahat ng papel, inilagay sa plastic bag at itinapon sa dagat nang hindi pa sumisikat ang araw. Nagdesisyon siyang gawin ang hindi inaasahan. Bababalik siya sa mansyon ni Don Cruz. Gabing iyon, sa dilim sa center ng Light, lihim na pumasok si Juan mula sa likod. Sa map sa isip at simple lockpicks, lumapit siya sa bawal na silid. Bumukas ang lock, tinuro ang flashlight sa dingding at nanigas. Hindi files,
camera at monitors ng surveillance. Sa loob, nakita ni Juan ang image ni Sofia na nakatayo sa harap ng gate ng mansyon ni Cruz na kumakatok. Hindi niya alam na ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Gabing iyon sa Benguet, bumuhos ang malakas na ulan. Bawat patak ay malamig na parang yelo sa balat, ngunit walang nararamdaman si Sofia kundi ang pamamanhid sa isip. Nakatayo siyang tahimik sa harap ng gate ng mansyon ni Cruz, ang lugar na dating bitak na nakakulong sa kanyang kabataan at kaluluwa. Bukas pa rin ang ilaw sa loob, ang yard ay tahimik na parang patay na nakadekorasyon ng marangya. Huminga ng malalim si Sofia bago nag-angat ng kamay upang katukin. Click! Bumukas ang mabigat na gate. Walang sumalubong, tanging madilim na yard na may liwanag ng tubig sa ulan. Pumasok siya, bawat hakbang ay nakaprint sa daan na bato na basang-basa. Bawat hakbang ay parang pakpasok sa masakit na nakaraan. Sa steps, may naghihintay na middle-aged woman si Aling Maria, ang matagal na katulong. Ang tanging lihim na nagbigay kay Sofia ng tinapay nang siya ay nakalok ng walang kain sa 3 araw. Sofia, Aling Maria ay nabubulol, mata na lumilingon. Bakit ka bumalik? Tumayo ng tuwid si Sofia. Kahit bumubuhos ang ulan sa magulong buho dahil kailangan kong makita si Don Cruz, nakdalawang isip si Aling Maria bago lumihis. Bumukas ang pinto ng office. Si Don Cruz ay nakaupo na parang naghihintay na. Siya pa rin ang naka-black suit, hawak ang basong red wine na parang dugo. Sofia ngumiti siya, boses na malalim. Tunay na matapang na bata. Hindi ako bata at hindi na ako tanga. Pumasok siya, tingin na parang kutsilyo. Ano ang dahilan ng pagbabalik mo? Upang tapusin. Hindi ako tatakbo pa, ngunit kung mamatay ako, isasama ko rin ikaw. Nakangat ng kilay si Don Cruz. Ngumisi. Ano ang hawak mo? Kinuha ni Sofia ang USB, ang tanging nanatili sa maraming document na sinira. Sa loop ay recording ni Don Cruz na nausap tungkol sa pagbebenta ng dalaga sa ilalim ng legal marriage. Akala mo ba ang murang ebidensyang iyan ay makakatret sa akin? Hindi sumagot si Sofia, lihim niyang isinaksak ang USB sa computer niya, ang machine na alam niyang mabuti. Lumitaw ang screen na nakta-transfer ng live. Naktayo si Don Cruz. Ano ang ginagawa mo? Nagsesend sa journalist, pulis, lahat ng maari. Sabi ni Sofia habang hawak ang mouse, pwede mong patayin ako ngunit hindi mo mapapatay ang katotohanan. Lumusop siya, hawak ang lig ni Sofia, umuungol na hayop ka pa rin. Subukan ni Sofia na ngumiti, mata na luhaan. Hindi ako makakapa live na parang anino pa. Sa parehong oras, si Juan ay tumatakbo sa ulan mula sa center ng light. Ang phone sa kamay ay nakasignal ulit pagkatapos ng interference. Ang GPS ay nag-lead sa kanya sa mansyon ni Cruz. Sumigaw siya sa phone, Sofia, lumayo ka sa kanya, papunta na ako. Ngunit walang sagot sa kabilang linya, tanging hangin at ulan na malakas. Sa silid lumaban si Sofia mula sa hawa ni Don Cruz, ulo niya ay tumama sa desk. Nagdizi siya, dugo sa noo, ngunit hindi lumayo ang tingin sa screen, nakta-transfer pa rin ang data. 10%, 12%, 14%. Nagalit si Don Cruz, kinuha ang baril mula sa drawer, tinuro sa screen. Hindi ko hahayaang sirain mo lahat. Boom! Bumukas ang pinto ng malakas. Lumusop si Juan, basang-basa, mukha na matigas nang makita si Sofia na nakahiga sa sahig. Bitawan mo siya. Lumiko si Don Cruz, baril pa rin sa kamay, ikaw ang basurang journalist. Mabuti, patayin din kayo pareho. Click, isang putok ang umalingaw-ngaw. Nasira ang screen ngunit 89% na ang data. Gumapang si Sofia, nanginginig na pinindot ulit ang send. Hindi na ako natatakot sa iyo, sumigaw si Don Cruz, tumahimik ka. Lumundak si Juan sa kanya, naglaban sila sa sahig. Nahulog ang baril sa gulo, biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis mula sa malayo. Ang flashing lights ay nag-reflect sa basang salamin. Umiyak si Sofia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam niyang darating na ang hustisya. Ang sirena ng pulis ay nahiwa sa madilim na ulan sa gabi ng Benguet. Ang blue-red lights ay kumikislap sa yard ng mansyon ni Cruz. Pumasok ang forces, baril na nakaturo, nakasurround ang buong bahay. Si Don Cruz ay nanigas sa office, kamay na nakachof sa likod, ang matandang mata ay walang galit na dugo, tanging kawalan na walang hanggan, ang pakiramdam ng makapangyarihan na alam na wala ng takas.
Tinulungan si Sofia ni Juan na tumayo, nanginginig siya, dugo sa noo at bibig, ngunit ang mata ay maliwanag, nagliliwanag na parang apoy na nakaligtas sa bagyo. Magaling ang ginawa mo, tumango ang batang police officer sa kanya. Salamat sa data na ipinadala. May basis na kami para sa full case. Hindi sumagot siya, tiningnan lamang si Don Cruz na ina-escort palabas. Hindi pa tapos ito, ang boses niya ay mahina pa rin. Akala mo ba nanalo ka? Lumayo si Sofia nang walang sagot. 3 araw pagkatapos, nagulat ang buong Baguio. Ang media sa lahat ng dako ay nakbalita tungkol sa pagwasak sa human trafficking ring na nakakover bilang marriage ng isang matandang negosyante. Ang pangalang Antonio Cruz, ang 90 taong gulang na bilyonaryo na sikat sa Benguet ay naging simbolo ng pagbaksak at pandaraya. Walang nag-akala na sa likod ng imahe ng tahimik na matanda sa luxury mansion ay ang operator ng sophisticated chain ng pagbebenta ng babae na may link sa international crime organizations. Sa inilabas na file ay daan-daang pangalan ng batang babae na nawala pagkatapos ng fake marriage sa mayayaman. Marami ay pinilit umalis sa Philippines, binago ang identity, ginawang goods na may clean record. Ngunit si Sofia ay ang unang bumalik at nakaligtas, dala ang ebidensyang sapat upang ibagsak ang empire. Sa ospital, nagising si Sofia sa puting silid. Si Juan ay nakaupo sa tabi. Mata na may dark circles ngunit tingin na punong relief. Ligtas ka na, sabi niya. Ikaw din ba? Tanong niya, boses na paos. Tumango si Juan, hawak niya ang kamay niya, mainit at matatag. Mula ngayon hindi kita hahayaang mag-isa. Ngunit nang umalis si Juan upang kumuhang tubig, lihim na binuksan ni Sofia ang bag. Kinuha ang lumang diary, ang natakpuan sa lihim na compartment sa ilalim ng sahig sa office ni Don Cruz. Sa loob ay magulong sulat, records ng sakit at mental notes. May 12, umiyak ulit siya. Ngunit hindi dahil sa bagbog, natatakot siya sa boses sa isip ko. Natatakot din ako rito. July 30, naririnig ko sila. Sinasabi nilang kumuha pang ang isa. Espesyal ang isang ito. Sa huling pahina ay magulong sulat na parang lumalaban ang sumulat sa sarili. Hindi ako iyon. Ako ay anino lamang ng tawag mula sa impyerno. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa buk. Mata na puno ng emosyon. Hindi lamang kriminal si Cruz. Siya ay pupet ng mas madilim na forces ang tunay na boses na hindi pa nahahawakan ng pulis. At alam niyang upang talagang isara ang bangungot, kailangan niyang mahukay pa sa dilim. Nang bumalik si Juan, nakita niyang nakaupo si Sofia nang walang imik sa bintana, ang sunset ay tumama sa maputlang, mukha ngunit punong lakas. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung ilang dalaga pa ang tinatawag na asawa ngunit talagang biktima. Nanahimik si Juan, ano ang gagawin mo? Lumiko si Sofia mata na nagliliwanag. Isasalaysay ko ang buong kwento, bawat detali hindi lamang para ibunyag ang masasama kundi para ang katulad ko ay hindi na kailangang manahimik. Ang kwento ni Sofia ay hindi patapos. Dahil ang katotohanan ay may bahagi pa na hindi nabubunyag. Dahil ang dilim ay may sulok pa na hindi nailawan. At dahil ang hustisya minsan ay kailangang dumaan sa pinakamalalim na impyerno upang sumibol. 1 linggo pagkatapos maresto si Don Cruz, ang atmosphere sa Baguio ay parang humupa, ngunit alam ni Sofia na iyon ay surface lamang. Nararamdaman niya ang ngatingin na sumusunod, ang anino na gumagalaw sa dilim, na parang may naghihintay ng chance na umatake. Nakdesisyon siyang bumalik sa mansyon ni Cruz, na nakasil ng investigasyon. Ngunit sa tulong ng tito niya na pulis sa probinsya, pinayagan siyang pumasok ng isang beses upang kunin ang personal items. Pinigilan siya ni Juan, ano pa ang nandiyan na kailangan mong balikan? Tiningnan niya siya ng may worry. Dahil may bagay na kailangan kong hanapin, na hindi pa napapansin ng iba. Ang mansyon ay tahimik na nakakatakot. Ang mga kurtina ay punong alikabok, salamin na marumi sa fingerprint, ngunit hindi pinansin ni Sofia ang labas. Direkta siyang pumunta sa basement na dating bawal sa kanya. Hindi nakalok ang pinto ng basement. Lumabas ang malamig na hangin mula sa ibaba, amoy na lumang papel, rusted metal at dugo. Bumaba siya sa bawat hakbang ay parang pagpasok sa magulong alaala. At doon sa dulong pasilyo ay silid na may 12 ng safe.
Bawat isa ay may lettermark. Hinanap ni Sofia ang may mark na kinuha sa pocket ng jacket. Kinuha ang susi na nakatago ang kinuha niya sa lihim na compartment sa ilalim ng kamay ni Don Cruz bago umalis. Nang bumukas ang safe, huminto si Sofia. Sa loop ay dose-dose ng files, ngunit ang nakpagulat ay ang bold na linya, list ng VIP sponsors from above. Bawat file ay may photos, personal info at transferred funds. Ngunit ang recipients ay hindi si Don Cruz kundi familiar names, isang Dian, isang bank director, isang politician na bagong re-elected. Lumayo si Sofia nanginginig ang kamay. Natanto niyang si Don Cruz ay puppet lamang at sa likod niya ay network ng corruption na malalim sa highest levels. Gabing iyon nang umuwi, umupo siya ng maraming oras sa harap ng laptop. Gusto niyang i-public kaagad lahat. Ngunit saka tumanggap ng email na maikli lamang, manahimik o mawawala tulad ng ginawa ng iyong kapatid. Nanigas si Sofia walang nakakaalam tungkol kay Liza ang half-sister na nawala 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ang lihim na date sa makapangyarihang lalaki, binuksan niya ulit ang files at saka sumikip ang puso. Liza file ni Liza ang tanging may mark na failed transaction escape. Huling address Cambodia sa ilalim nakasulat last seen at D4 Camp Phnom Penh. Huminga siyang mabilis, nagbago lahat. Kinabukasan, nakipag-contact si Sofia sa NGO para sa trafficking victims. Sa tulong nila, nakakonect siya sa investigative journalist na nag-expose ng similar ring sa Thailand. Ang pangalan ay si Leo Santos, lalaking lampas 40, malalim ang boses, matalim ang tingin na parang leon. Kung talagang gusto mong ibunyag ang maiyan, sabi ni Leo kailangan mong maghanda. Ang katotohanan ay hindi sila natatakot ngunit ang iyong survival ay maari, hindi ko kailangan na matakot sila sa akin. Sumagot si Sofia, kailangan kong ilabas sila sa liwanag. Gabing iyon nang umupo sa harap ng map ng Southeast Asia, nagdraw siya ng pulang linya mula Baguio patungo sa Phnom Penh. Sa dibdib niya ay lumabas ang kakaibang pakiramdam hindi na takot kundi pagnanasa na tapusin lahat, hindi lamang para sa sarili kundi para kay Liza, para sa daan-daang dalaga, para sa tunay na hustisya. Bumukas ang pinto ng dilim. At handa ulit si Sofia na pumasok. Ang lumang bus ay umandar mula sa bordo ng Cambodia ng alas 2 ng madaling araw. Ang panahon sa Cambodia sa Abril ay mainit ngunit malamig pa rin ang likod ni Sofia. Sa backpack ay ilang lumang damit, sira na diary at file tungkol kay Liza na balot sa plastic. Si Leo Santos ay nakaupo sa tabi, hindi nagsalita sa buong biyahe. Tanging nang huminto ang bus sa Old Market sa Phnom Penh, mahina niyang sinabi, ang D4 camp ay nasa malalim na rural area, 40 kilometer mula rito, walang pangalan sa map, tanging man nasa thread ang nakakaalam na umiiral ito. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa strap ng bag, mabilis ang tibok. Nakren sila ng motorcycle sumunod sa dirt road patungo sa west ng city. Sa makabilang side ay tuyong field, shanty houses, walang sign, tanging maliit na stone pillar na mayukit na D4 sa Khmer, script na madilim, ang entrance ng camp ay parang crack sa sparse forest, madilim, amoy amag. Huminto si Leo sa bike, ibinigay kay Sofia ang recorder at micro na nakatago sa button ng damit. Huwag kang magmadali, observe lamang, kung matuklasan ka, hindi kita maililigtas. Tumango si Sofia. Huminga ng malalim bago pumasok. Ang D4 camp ay hindi ordinary prison. Iyon ay abandoned factory na crudely converted sa cells. Iron cages na walang window. Sa likod ng main gate ay malaking yard, kung saan ilang batang babae ay nagbubuhat ng tubig at naglalaba. Nagpanggap si Sofia bilang volunteer, gumamit ng NGO name, Anggor ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, tingin na doubtful, ngunit pagkatapos ng cold note, binuksan ang lock, pumasok siya, makapal ang air, mahina na usap na halo sa mahinang hiyaw mula sa nakalok na rooms. Amoy ng pawis ng desperation, lumingon si Sofia, hinahanap ang pangalan, mukha, bakas tungkol kay Liza. Sa dulong hallway ay nakasara na room, wood door na cracked, faded label faba. Keep data lumapit siya sa pinto, inilagay ang tainga, walang tunog, ngunit may bagay na nagpagulat sa kanya. Huwag pumasok diyan. Bulong ni Leo mula sa earpiece. Kakacheck ko lang na records.
Room 23 ay dating para sa damaged goods, ang mga dalagang lumalaban o failed escape. Lumayo si Sofia, ngunit sa sandaling iyon narinig ang mahinang hikbi, hindi ordinary cry kundi tawag ng familiar name. Sofia nanigas siya, halos sumabog ang puso. Gabing iyon, lihim na bumalik si Sofia na may nakuha na susi mula sa guard. Binuksan niya ang room 23. Bumukas ang pinto, umuungol ang hinga. Sa loob ay madilim, isang figure na yumuko sa sulok, buhok na magulo, katawan na punong pasa, nanginginig na tinawag ni Sofia si Liza. Nakangat ang isa, mata na malalim na itim, pagod at punong panik. Liza Sofia boses na paos na parang halo sa dugong hirap. Lumapit si Sofia upang yakapin ang kapatid, luha na walang tigil. Buhay ka pa Diyos ko, buhay ka pa. Hindi umiyak si Liza. Ang dalagang iyon ay matagal nang naubos ang luha. Hindi nila hahayaan na dalhin mo ako. Sa sandaling iyon, umaling aungaw ang alarm siren. May nakakita na bukas ang room door. Hawak ni Sofia ang kamay ni Liza tumakbo. Lumusop ang dalawang magkapatid sa hallway, sa likod ay habang ng habol, sigaw sa Khmer at Tagalog na halo. Isang habol ay nag-fire warning shot, umaling aungaw ang bala. Hinila ni Sofia si Liza sa abandoned kitchen. Sa ilalim ng kitchen ay escape path patungo sa likod ng camp ang sinabi ni Leo dati. Nang makalabas sila sa edge ng forest, lumusop ang motorcycle. Si Leo kamay na punong ang dugo sumakay ng mabilis. Sa dilim ng Cambodian forest, tatlo silang nag-full throttle patungo sa border. Sa likod ang D4 camp ay lumubog sa katahimikan. Ngunit alam ni Sofia na hindi iyon ang end kundi simula lamang ng mas malaking confrontation. Pagkatapos ngang 3 oras na pagtakas, huminto ang bike sa wooden hut sa border na tinatawag ni Leo na blind spot ng control system. Hindi pa sumisikat ang araw, makapal ang fog sa forest. Yakap ni Sofia si Liza na nawalan ng malay sa likod, malami ang katawan ng maliit na dalaga na parang bato. Ibinigay ni Leo ang tubig at towel kay Sofia, wala nang maraming oras. Pag sumikat ang araw, magsa-search sila sa buong route na ito. Kailangang i-report sa International Police. Sabi ni Sofia na parang sigaw. Akala mo ba maniniwala ang pulis sa 18 taong gulang na dalagang nag-aakusa sa sikat na bilyonaryo at cross-border trafficking? Nanahimik si Sofia, masyadong mapait ang katotohanan. Sa maputlang liwanag ng daon, inaalagaan ni Sofia si Liza sa lahat ng meron siya. Counting fever medicine, bandages, maliit na sips ng tubig. Na delirium si Liza paulit-ulit na binabangit ang mga pangalan na tumatawa sa nanay pagkatapos sumigaw na parang may naghihila sa leeg. Tiningnan ni Leo mula sa malayo, lihim na nakpasindingang sigarilyo, nakita niya ng maraming beses ang mga dalaga na ganito, nasira ang katawan at isip pagkatapos madrain sa madilim na cage ng D4. Sa tanghali ng magising si Liza, tanging mahina niyang sinabi, Sofia, may isang tao na walang nakakakita sa mukha, siya ang kumokontrol sa lahat. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kamayng kapatid. Sino-sino, hindi niya ipinapakita ang mukha. Tinatawag nilang master. Ang pangalang iyon na sinabi ay nakpahulog ng sigarilyo kay Leo. Lumiko siya ng mabilis. Ano ang sinabi mo? Tumango si Liza mahina ang hininga. Narinig ko silang banggitin. Ang master ay magdedil sa bata. Siya ang nasa likod ng buong system, kahit si Cruz ay pawn lamang. Hindi pa naiintindihan ni Sofia nang umalingaw-naw ang sirena mula sa malayo. Tumayo kaagad si Leo. Hindi tayo makakapagtago ng habang buhay. Oras na upang ilabas ito sa liwanag. Hapon noon dinala ni Leo si Sofia at Liza upang makita ang espesyal na tao. Si Marco, dating investigative reporter, na halos namatay dahil sa pagtama sa international trafficking ring 4 taon na ang nakalipas. Si Marco ay nagtago sa maliit na bahay sa Batangas, disguised bilang watch repair shop. Nang ilagay ni Leo ang file at recorder sa mesa, hindi nagsalita si Marco. Kinuha lamang ang phone, dialed ang familiar number. Nagsimula na. Activate Red Plan 1. Prepare for international release. 2 araw pagkatapos. Sa independent news sites at international media lumitaw ang series ng photos, documents kasama ang boses mula sa recorder ni Sofia. Ang ngahigbi na humihingi ng tulong, tunong latigo sa katawan,
Iyak ng bata at least nang nawalang batang dalaga mula sa Philippines sa 2 taon. Nagulat ang public. Ang international pressure ay bumaksak sa Cambodian government. Isang raid campaign ay inilunsad sa Benguet Sofia ay walang lugar na babalikan. Ang mansyon na dating sa kanya ng legal ay nakasil, nawala ng walang bakas. Ngunit ang kawe ni Sofia ay hindi na si Cruz kundi ang tunay na shadow master sa likod. Gabing iyon, habang nag-usap si Marco at Leo tungkol sa next plan, umupo si Sofia sa porch, tahimik na parang lawa. Natutulog na si Liza, ang hangin mula sa dagat ay nakpagulat sa kanya. Biglang may maliit na papel na isinuksok sa pinto, pinulot niya. Tanging isang linya na nanginginig na sulat kamay. Kung ipagpatuloy mo ang investigasyon, ang bayad ay dugo. Sa pagkakataong ito ay sa iyong kapatid. Nangingine ang kamay ni Sofia, maputla ang mukha. Nagsisimula pa lamang ang digmaan. Ang papel na may threat ay sinulat ng magulo ngunit bawat letra ay parang ukit sa konsensya ni Sofia. Umupo siyang walang galaw ng matagal. Mata na magulo ngunit mahigpit ang kamay na parang dudurugin ang papel. Natutulog ng mahimbing si Liza sa maliit na room sa likod. Alam niyang hindi biro ang nakpadala ng papel. Ang master ang pangalan na parang multo, walang file, walang bakas, walang mukha, ngunit ang power ay lampas sa inakala ni Sofia. Kung walang paraan upang lumabas siya, gagawin niyang bitag. Kinabukasan, humiling si Sofia ng emergency meeting kay Marco at Leo Santos. Nang inakala ng lahat na pipiliin niya ang retreat para protektahan si Liza, tumayo siya matatak ang boses, "Ako ang magiging bait." Upang ilabas ang master mula sa lungga, nagangat si Marco mula sa files, kunot ang no. Nababaliw ka ba? Nakarating na tayo ng higit sa kalahati. Kung lumitaw ka ngayon, parang inilagay mo ang ulo mo sa bitag. Ngumiti si Sofia, matalim ang tingin walang bay. Paano magbitag ng mga ngaso? Hindi lalabas siya kung walang mawawala. Gagawin ko ang isang play. Umupo ng tahimik si Leo pagkatapos tumango. May kontak ako sa international press. Pwede nating gawin ang fake scenario. Ang living witness Sofia legal wife ni Don Cruz ay mag-a-announce ng true identity ng master sa International Conference sa Anti-Trafficking sa Cebu next week. Ang balitang iyon ay sapat upang matakot siya at kumilos. Naktap si Marco ng daliri sa mesa ngunit ang master ay hindi lumalabas ng direkta. Magpapadala siya ng assassins, kung gayon maghanda ako. Nagpatuloy si Sofia, ibigay sa kanya ang gusto niya, ako ngunit sa lugar na kontrolado natin ng buo. 3 araw pagkatapos, ang Anonymous Media Networks at Elang International Channels ay nagbalita ng sabay ang mysterious witness sa biggest trafficking ring sa Southeast Asia ay magre-release ng video evidence sa Saturday night. Ang blurred image ni Sofia back view lamang at altered voice ay lumitaw sa teaser clip. Mga cuts mula sa notes ni Cruz ebidensya tungkol kay Don Cruz list ng victims. Lahat ay staged ng maingat. Isang public bomb ay na-activate. Bayans gabi, dinala ni Marco si Sofia sa abandoned house sa edge ng forest sa Baguio, ang lugar na pinili para sa fake live stream. Sa loob ay naka-install na 360 cameras, thermal tracking at support forces na naka-ambush sa paligid. Suot ni Sofia ang puting dress, buhok na nakalugay, umupo maisa sa harap ng laptop na may mahinang ilaw. Ang yellow light ay tumama sa mukha na nakpamukhang fragile, vulnerable ng kakaiba. Ngunit ang mata ni Sofia ay hindi nanginginig. Alam niyang bawat segundo ay maaring huli. 22.0. May intrusion signal sa monitoring screen. Lumundak si Leo mula sa upuan, kinuha ang baril. Nag-signal si Marco lahat manatili sa position. Sa camera number 3, isang figur sa longkot, hooded head ay lumapit sa bahay, lakat na relaxed, hindi nagmamadali, na parang naglalakad sa sariling yard. Impossible, bulong ni Marco, walang dapat nakakaalam sa lugar na ito. Bumukas ang pinto, nag-angat si Sofia, ang lalaki ay nakatayo, ang ilaw mula sa likod ay nakpadilim sa mukha niya, ngunit ang mata ay nagliliwanag na amber ng kakaiba. Lumapit siya kay Sofia, bawat hakbang ay parang pinahaba ang oras. Sa kalmado at mabagal na boses, nagsalita siya, "Ikaw ang pinakamahusay na bait na nakita ko. Ngunit sayang, ang hayop na ito ay hindi madaling madaya.
Mahigpit ang hawak ni Sofia sa maliit na kutsilyo na nakatago sa fold ng dress. Ang huling confrontation ay nagsimula na lumapit ang lalaki sa silid, mabagal na hakbang na parang kontrolado lahat. Inilagay ang hood. Napakita ng mukha na estranghero, malamig, matalim ngunit ordinaryo ng husto, maaring mawala sa crowd, iyon ang tunay na nakakatakot. Siya ang uri na walang iniiwan na bakas. Tinitiknan siya ni Sofia ng matagal. Bawat nerve ay tense, hindi siya nakmadali sa aksyon. Ang lalaking ito ang master, hindi katulad ng inakala niya, hindi matanda, hindi overtly cruel, kundi parang intellectual businessman, ang uri na madaling magtiwala at saka lunukin. Sino ka? Tanong niya, kalmado ang boses kahit mabilis ang tibok. Nagtilt siyang ulo ng may ngiti, ako ang nagbayad upang pagmamayari ka, ang nagsign sa unang kontrak, ang kontrak na nagbigay sa iyo kay Don Cruz ang pupet ng lahat. Ako ang tunay na asawa mo. Nagulat si Sofia bakit ako? Dahil maganda ka, matalino at madaling kontrolin. Akala ko, lumapit pa siya, boses na pantay ngunit ngayon hindi, naging variable ka. Ayaw kong variables. Tumayo si Sofia lumayong isang hakbang. Kaya nandito ka ngayon upang patayin ako. Nandito ako upang bilhin ang iyong katahimikan. Isang gift na sa tingin ko ay deserve mo. Pera, kalayaan, house abroad, new identity, basta mawala ka. Ngumisi si Sofia, hindi ko kailangan. Ano ang tungkol sa iba? Si Liza? Si tatay? Akala mo ba madali akong patawarin? Nakdidilim ang mukhang lalaki. Kaya wala ng paraan, lumitaw ang second intrusion signal sa system. Sumigaw si Marco sa earpiece. May additional people surrounding the house. Huwag hayaang makatakas siya. Mula sa labas umugong ang sasakyan, mabibigat na hakbang. Kaagad kinuha nga laki ang gun na nakatago sa kot, tinuro kay Sofia. Ayaw ko sa matitigas na ulo na dalaga. Totuiyan, umalingaw-ngaw ang putok. Pinikit ni Sofia ang mata ngunit nakatayo pa rin siya, walang dugo, walang sakit. Ang lalaki ay natumba. Sa likod niya, si Liza, na hindi niya inaasahan na lalabas. Ang dalagang maliit ay nanginginig. Hawak ang maliit na gun. Mukha na maputla ngunit matatak ang tingin. Ako ay isa sa iyong merchandise. Sabi niya ng may galit. Ngunit ngayon, sa sarili kong kamay ko tatapusin ka. Nang pumasok ang special team, tapos na lahat. Ang lalaki ay identified bilang Victor Lim, chairman ng investment fund na fake na based sa Hong Kong na may maraming shell companies. Siya ang head ng cross-border trafficking ring sa likod ng kamatayan at pagkawalang daan-daang batang dalaga. Nasira ang network, ang mga akala ay untouchable. Ngayon ay nakatayo sa court. Umupo si Sofia, mag-isa sa bintana ng rescue center. Tinitiknan ang unang sikat ng araw sa dahon, ang dibdib niya ay mabigat pa rin. Kahit nanalo, alam niyang may sugat na hindi gumagaling, ngunit kahit papaano ay natupad niya ang pangako sa nanay, tatay sa sarili. Isang taon pagkatapos ng pagwasak sa ring, ang bengwet ay walang madilim na mansyon na nakatayo na parang kutsilyo sa fog. Patuloy na binabanggit ng mga tao ang case na iyon na parang bangungot na nagising, kung saan ang kasamaan ay nakadisguise bilang negosyante, kung saan ang ama ay nagbenta ng anak at ang dalaga ay piniling tumayo mula sa pinakamalalim na hukay. Si Sofia ngayon ay hindi na pinilit na bride, hindi na pupat na hinihila ng pera. Siya ay naging tagapagkwento ngang sariling kwento, hindi upang magreklamo kundi upang magbabala. Bawat linggo, nagtuturo si Sofia ngang self-defense skills sa batang dalaga sa Victim Support Center. Ang boses ay malalim nungit matatag. Ang mata na dating puno ng takot, ngayon ay nagliliwanag ng strong will to live. May magabi, pinapanaginipan pa rin ni Sofia ang silid na may nakalo na pinto, ang malamig na tingin ng master, ang walang tigil na hiyaw sa hallway, ngunit sa halip na magising ng takot, huminga lamang siya ng malalim na nagsasabi sa sarili na nakaligtas ako. At marami pang kailangang iligtas. Si Liza ang dalagang halos naging biktima, ngayon ay close partner ni Sofia Sila, ay nagsulat ng full report tungkol sa trafficking organization para sa international authorities. Ang mga walang pangalang nawala na dating tinuturing na goods ay ibinalik ang identity at hustisya.
Isang araw habang sinusuri ni Sofia ang file sa center, lumitaw ang payat na lalaki sa gate. Hindi siya nagsalita, tanging ibinigay ang lumang notebook na balot sa plastik na sira ang sulok. Natanto kaagad ni Sofia na iyon ang notebook ng tatay niya. Sa loob ay makapal na records, transactions, list ng victims, maps ng smuggling routes, kahit names ng officials na nag-protect sa underground organization. Bawat letra ay parang kutsilyo sa sakit ngunit susi rin patungo sa katotohanan. Ang tatay niya si Don Reyes bagaman namatay ng may kasalanan, kahit papaano ay hindi namatay bilang traidor hanggang dulo. Iniwan niya ang pinakamahalagang bagay, ang chance na baliktarin lahat. Gabing iyon, sumulat si Sofia sa diary. Kung isang araw ikaw ay itinulak sa dilim, tandaan na ang liwanag ay hindi sa labas, nasa loob mo ito. Isang maliit na apoy ay sapat upang magpainit, sapat upang gabayan kung hindi ka susuko. Ang kwento ni Sofia ay hindi lamang case, hindi lamang escape journey, iyon ay kwento ng pagising. Nakuwento ito tungkol sa treacherying pera, ang indifference ngang society sa victims at ang nakakatakot na silence ngang gadapat nagsasalita. Higit sa lahat, ito ay nagpapatunay na maaari kang ipanganak sa sitwasyon na hindi pinili, ngunit laging may karapatan kang pumili ngang paraan ng pagpapatuloy ng buhay. Nakatayo si Sofia sa podium, sa likod ay board na may large print. Walang tao na merchandise, walang deserving ng silence. Tiningnan niya ang mukha sa audience, may katulad niyang nakaranas, may naghahanap ng escape. Anuman ang dahilan, lahat sila ay may common hope. At si Sofia ang pinakabuhay na proof nito.